So mga lodi no, maglilipat na kami ng mga poste no. May mga nilipat na kami doon. At ito nahuli lang namin to mabidyoan, konti na lang. So ito lang gagawin namin diyan, ay papatong lang namin diyan sa detres. Din tutulak lang namin, patutulayan lang namin diyan para dumulas. Oh. Oh, yun yung isang yun oh, pinakagwapo sa lahat. Sasabi ko. Dapat patilipat na yan. Ayan na. Yan. Mag-i-edit pa ako niyan. George, tayo. Sisinsor tayo. Oh, yun. Okay. Dito lang po. Okay. Oops, madiskarte na eh. Dito na. Awakan ng mga oh, yan, kabilis oh. Dito yun sa kabila. Dito to. Dito sa kabila yung isa. Okay. Itong mga ano. Yan. Tapos dito ka. Pag gano'n tayo, sila pag gano'n. Okay. Okay. Oh, inikot nila para kabilis ang trabaho. Diba? Up. Lagay yung isa. Ganun pa, parang hindi nahirapan. Kapatong yan. Up. Diba? Diba? Oops. Mabigat, yung trabaho nila mabigat. Kaya dapat tulong-tulong talaga. Ayan. Tutulak na lang nila. Okay. Mabilis oh. Ayan. Ano ang diskarte nila na eh. Okay. Para mo buti mo to. Bila mo. Buti mo isa di. Para sabay. Oh, yan. Ugot. Ugot tayo. Okay. Okay, baba. Right. Katatlo na sila. Magsalita ka man na. Okay. Ganyan lang kasimple eh. Oh, kaya nga. simpleng mahirap. Oh. So, ganyan lang Lodi, kasimple lang tingnan pero mahirap, mabigat, no? Ang ano namin dito, ginagamit ay 4x4 na angle bar.
at di 8. 8mm, pati plate yan 8mm. Yung member niya di 2. So kaya mabigat. O ganun lang ang ginawa namin dito hanggang doon, no. Pinatulay lang namin sa mga bakal, angle bar. Pero yung dito, ang ginawa namin dito ay ginamitan namin to ng tangke ng acetylene. So dito naman namin pinatong sa tangke ng acetylene. So ready for erection na tayo. So mga lodi, no, mag-start na tayo na magtayo ng ating mga poste. At nandito kami ngayon sa Orani, Bataan. So meron na kami mga video nito. Kaso lang may nag-request kung pwede daw mag-video tayo uli ng ganito. So ito na. So number 1 na gagawin bago pa yan itatayo yung mga poste ay i-check nyo yung mga pedestal muna. Tapos pagka na-check nyo na yung plate, kagaya nito, kinansian yung plate, no. Kinuha natin yung clearance nito sa magkabilaan. So dito lang tayo guhit para hindi tayo maguluhan. So ito yung pinaka-importante sa lahat. At itong mga bolt na to dapat sobrang higpit na nito para pag pinulwid natin hindi na bumingkong yung plate, hindi na gumalaw yung ating poste. At siyempre pa, nakikita nyo itong guhit na to. So kalahati ito ng plate. Pero i-double check nyo kung yung sentro nito ay nakatapat doon sa sentro sa katapat niyang poste din. Kasi kung hindi magkakatapat, mahirapan kayo magsuot ng trusses nito. Dahil ang trusses natin ay dito yan. May paayong trusses natin, dito natin isushoot. Yun, sa pagitan nito. So kung hindi nakasentro, mahirapan tayo mag-shoot nito. Dahil tingnan nyo, napakalaki ng bakal. Ay 4x4 by 8mm ang laki nito. So kung hindi nakasentro, mahirapan kayo. Kaya numero 1 titingnan nyo kung ito ba ay nakasentro o hindi. Kung hindi, ay guguhitan nyo ito ng panibago para maisentro nyo. Para pag nagtayo na kayo ay dire-diretso. So lahat yan nakahigpit na, all set na tayo. At ibababa na lang natin yung chain block. So yun yung mga mga bagay na tinitingnan nyo bago kayo magtayo nitong poste. Hindi lang basta na ilagay nyo yung plate, tatayo nyo na, hindi po ganon. Siyempre titingnan nyo rin yung nito, yung level, kung pare-parehas ba ang taas ng poste. Dahil kung hindi, ay ang mangyari niyan, yung trusses nyo ay taas baba din. At ito, Bong, tatabasin pa to. At dito, ito wag nyo kaligtaan. Yung dulo nitong poste. Eskwala? Oo, skwala, chokstone. Itong dulo nitong poste ay ito naka-slanting ito. Yung isa naka 90 degrees doon. Yun yung ito. Ito 90 degrees to. Okay, chokstone na. So ito yan, oh, naka 90 degrees ito. Yan, ito yung uupo sa poste. No, nakikita nyo yan, yung na to. Kung gaano kalaki dito, yun din yung kakatasin natin doon. Para pag tinayo natin yung yung trusses ay hindi siya kakalso, hindi tataas. So yun yung pinaka-importante din na huwag nyo kalimutan. Magtabas tayo rito, malaki na. Yan, ganyan na. Para siguradong walang sablay. Kasi dapat yung trusses ay upo dito lang sa dulo nito. Tsaka dulo nito. So ito, naka-eskwala to. Ito, hindi. Pag tinayo natin, so puputulin to. Sige, wakit na wala ng chokstone, putulin ng malaki yan. Tabasin lang yan. So yun. Meron kaming ni-repair na na covered court na hindi nila pinutulan yan. So ang nangyari, sa taas namin pinutulan dahil hindi namin maitayo yung poste.
So yun yung ano pala yung trusses din namin ipatong. So yun yung pinaka masakit doon dahil mahirap na magtabas niya sa taas. So ito bago pa iakyat. So, kaya may naka-standby kami na astilin para yan puputulin. So lahat yan puputulan bago iakyat. No, yun yung preparasyon, hindi basta-basta na iakyat nyo na lang basta. Sige, sila nakakaalam yan, Ber. Sila nakakaalam. Budyatan. Tanong sanga. So, ready na yung natin. Ready na yung ating chin block. So, tatabasin. So, ngayon na mga lodi, no, inaangat ni Reggie. So, tingnan nyo yung tutong. So ito rito sa mga tinitingnan nyo, kaya meron kaming tao dito na nakatungtong. Mabigat din yung kasi ang poste na yan. So isa sa mga pinapakiramdaman natin. Baka bumuwal, no? So medyo mga lodi, medyo may katagalan yung pag-akyat ng poste natin. Kasi yung chin block na ginagamit natin ay low speed yan. Pero malakas, no? May mga chin block na mabilis umakyat pero hindi niya kaya yung mga mabibigat na bubuhatin. So ito, kahit na mabagal umakyat pero sure naman tayo sa binubuhat niya. So bali hinihila lang ni Reggie yung chin block din. Tibong aalalayan lang itong puno para hindi naman mag-flip, no? Kasi bumabaliktad yan. So kailangan maalalayan. Siyempre para hindi mapwersa itong boom natin, kailangan itulak niya rin to. Kasunod kadena, ilagay natin dyan sa may lubid na yan. Ganun lang. So ito tinitingnan natin to pagka ito umangat. Ayun yung mga delikado, no? Dapat huwag natin hayaan na umangat ito yung likuran. Meron naman tayong sirga na lubid, no? Dalawa. So ganyan lang mga lodi, ano? Malapit-lapit na. Pag nakaupo na yan, hayahay na. Pag nakaupo na. Okay, sa mga hindi pa nakapanood ng mga nauna naming video sa tayo nitong poste, ay pagkakataon nyo na panoorin, hindi na namin uulitin to. Kasi 5 lang kami, yung kasama namin isa may nasikaso, kaya 6 kami sa isang team. So 5 lang kami ngayon, kaya kung kinakailangan tumutulong din ako sa kanila. Kaya hindi na namin uulitin to ulit, no? Pangalawang beses na namin to na naggagawa ng video sa pagtayo nito, kaya siguro naman hanapan natin yun lang kung hindi nyo mahanap yung nauna. Parehas lang naman ang ang sistema namin. So i-guide lang ni Bong, i-guide lang. Okay. Sige pa. Op, sige. Baba, boom down. So, bibigyan ko kayo ng ideya kung ano ang itsura ng boom namin. So, tingnan nyo na lang. No, ganyan.
Kunti pa, kunti pa. Okay. Op! Okay, level bar, level bar. Okay na, alis na kayo dyan, dalawa dyan, no? Nakaupo na yan, hindi na siya kwan. So, ayan, no? Kahit bitawan na doon, nakaupo na. Then, i-level bar yan. Dalawa, isa sa dito sa para sa side dito at isa naman para doon sa side na doon. So, dalawang level bar na, make sure lang yung level bar nyo ay magandang klaseng level bar, wag yung tika-tika. Pumukpok. Sige, sige, ibigay mo muna sa kanila ako. Sige, watch and learn muna, watch and learn. No, yung may dalawa kami kasama, no, na bata. So, training ground to sa kanila. So yan o, yan yun yung purpose ng guhit na yan. Kailangan insakto nandiyan yung sige, kalang-kalang. Yun lang okay. So, prepare kami ng ispat mo muna diyan. Ito to, tingnan mo nga ako kung naka-level na 'yan. Ganon. Okay no, tutulong muna ako sa kanila. So, tanong mga lodi no, na yan naka-secure na welding na yung puno. At hindi tayo nakadala ng sinsil no, kaya 10 mm lang ginawa nating kalso, pero dapat mga lodi mag-prepare kayo ng sinsil pang kalso. At ngayon gagawa kami ng pang sinsil namin yung 16 mm medyo ito. J. Ayan o, gagawin namin sinsil yan. So pagka mga ganito naman ay pakiusap ko lang sa mga welder natin no. Ay wag niyo namang kalangan ng ng 10 mm o pako. So punuan niyo talaga ng welding yan kagaya ng ginagawa ni Bong. Yun yung pinakapangit sa atin kasi nagmamadali tayo, nilagyan natin ng 10 mm, din winelding at marami akong nakita niyan. Ayun ang maling-mali. No, maling-mali na gawain. Huwag niyong gagawin 'yon mga lodi. Dahil hindi na kayo sigurado sa integridad ng ibay ng welding ninyo. So, ito yung tama, no? Pupunuan niyo ng welding 'yan. 'Yon, 'yan, pupunuan niyo ng welding. Pwede. Yo. Magpukpok daw sa kan. So, ganun na mga lodi, no? Oh, 'yun na, naka-secure na tayo ha. Meron na tayong isa. Then ipo-full weld ito kapag naitayo na namin lahat, no? Pero siyempre ito i-fully secure to. I-fully secure yung itong mga gilid na to, ito yan. Ipo-full weld nyo to bago iwanan. Ito kahit mahuli na ito, basta yung dalawang gilid na to ay ma-full weld para kahit lumakas ang hangin hindi mabuwal. Okay mga lodi, siguro naman ay ipakita na namin sa inyo yung proseso namin, no? Kung paano namin tinatayo yan. At yan lang ang paalala ko sa inyo palagi na pagka may gap, huwag nyo naman lagyan ng pako, huwag nyo lagyan ng 10 mm para mapunuan. Punuan nyo ng welding yan. Itong mga kasama ko certified welder tong mga to, kaya alam nila yung ginagawa nila. At siyempre ako, hindi rin ako pumapayag sa ganung pamamaraan dahil masisira tayo kaya backlash. Alright, no? Sa mga hindi pa nakapag... Sa mga taga-Victoria dyan. Ano may sasabi si Bong? Sa mga taga-Victoria dyan. Shout out daw sa taga-Victoria. Kasi nandito kami sa Bataan. Sa nag-request nito, no, pasensya ka na, hindi na kita mabanggit, hindi na rin kita matandaan. Siguro naman, panoorin mo na lang, no? Sa mga hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe na lang at sa Facebook page namin, pa-follow na lang. Okay, mga lodi, no? Hanggang dito lang yung natin video at okay naman na siguro to. Siguro naman nakita niyo na kung paano itatayo. So pointers tayo uli, no.
make sure na yung ano nyo, yung pedestal nyo ay tama, yung ang ano nyo, mga plate ay nakahigpit maigi, ang curve, at siyempre linyahan nyo para hindi kayo magkakaproblema. So okay no, sample dito sa ano sa ginawa ni Bong. So ayan na, napunuan niya na no. No, itong 10mm na to na siningat namin, tatanggalin to. Tatanggalin 'yan. So welding lang ang pinagpuno diyan, hindi pako, hindi 10mm. Okay. So mga lodi no, lalong-lalo na doon sa nagtanong nito no. At parang balak yata nila na tayo din ng covered court. So ito yung ideya no, kung ganito may panambak. So maglagay lang kayo ng ano diyan no, ng additional na paa para hindi naman mabuwal yung inyong boom. Oh, yan oh. Tingnan niyo Miggy, yan, ha? Oh, yan oh. Lagyan namin ng additional na paa. Pero siyempre, lagyan niyo ng stopper yung paa ng plate para hindi lumubog. Sigurado. Oh, din may isang tao doon na naka-standby para kung halimbawa itulak o hilahin yung yung poste natin para makuha natin yung level. Ayun, may dalawa tayong level no? At siyempre yung lubid no? Lubid, yung lubid yan ay 24mm yung lubid no? Hindi pwedeng lubid na maliit. So mahaba yan. O yan no? Hanggang doon. Ang haba niyan ay 50 meters no, mas mahaba, mas maganda. So lubid na ginagamit namin ay 200 meters, apat diyan na tig 50 meters. So siyempre standby din kayo ng sitilin nyo para kung may gaya nyo no, may kunting sabit, matabas ka agad no, para hindi abala. Ayan, may kunting kuntil no, hindi makababa, hindi mailibil ng maayos, kaya tatapasin ng sitilin. So, yung hose namin ay napaka haba din yan, no? 25 meters yung hose natin para hindi na palipat-lipat. Okay, oh, mga lodi, siguro naman ay klarong-klaro na sa inyo. Ayan, oh, hindi na kayo mahirapan mag-isip. So, tingnan nyo na lang yung boom namin. Ayan. Oh, yung chimblak namin ay 3 tons lang yan, pero single chain no. Pag dinoble natin yun yung magiging 6 tons siya. Yan oh. Kita nyo na. Okay, so mga lodi no, itayo na namin lahat no. Last na yung kinukulmit ni Bong na puno na tayo na lahat tong mga poste. So 10 days na tinarabaho. Kasi inumpisa namin to Miyerkules at pang 2 weeks namin ngayon, Sabado. So 10 days na tinarabaho namin. So nakatayo na kami at silipin nga natin. Ayos, parang binaril ng sniper na duling tong mga poste natin. Tuwid na tuwid.